Hindi nang disappoint si Victor Wembanyama sa kanyang rookie year sa NBA. Mataas ang expectations bilang itunuturing na quote-unquote best prospect since LeBron James, pero nahigitan niya pa nga yun. Nag-average ng insane na numbers, naging rookie of the year, all defensive first team member, at pinangunahan pa ang buong NBA sa blocks. Ang husay talaga, di ba? At ang malupit pa dyan, mukhang may higitan niya kagad yan this season, lalo ngayon na sumali pa sa kanyang koponan, ang isa sa best point guard sa NBA history, na si Chris Paul. Kung manatiling healthy, inaasahang makakatulong ng malaki sa CP3 sa sophomore year ni Wemby. Yes, kinaya naman mag-produce ng great numbers ng 7-4 big ng Spurs last season, pero ngayon nga ay may ibang part pa ng game niya ang ma-unlock or at least mas mapapaganda sa pagdating ni Paul. Kita naman nung nakaraan ang kakulangan ng Spurs sa lehitimong point guard, diba? Ang daming ang clips na kumalat na sa social media na hindi napapasahan si Wemby kahit nabukas ito para sa easy shot. At litaw rin ang babaw ng rotation nila nun sa uno. Pinagpa-point guard pa nga ni Coach Pop si Sohan na obviously ay hindi niya gagawing experiment kung may mahusay silang PG sa team. Samantala si Trey Jones naman, decent naman ang pinakita nun, 10.6 assists, may great future din talaga with the team. Pero yun nga, iba pa rin yung eksperyensado talaga. At fortunately makikita natin yun ngayong season. Itong si Chris Paul sa huling stint niya sa Warriors kahit na limitado ang minuto, efficient pa rin. 9 points at almost 7 assists ang average neto nun in just 26 minutes per game. Ito ang pinakamababa niyang minuto yet sa kanyang career dahil never bumagsak na 30 minutes ang playing time niya before. Pero kahit na ganun, again naging productive pa rin naman siya. Pero ngayon sa Spurs tignan natin kung makukuha niya muli ang kanyang usual na minuto. Kung sakali man asahan na close sa double-double muli ang magiging numbers niya sa points at assists. At ang maganda, ibang team tong Spurs kumpara sa Warriors dahil tila mas magiging madali ang point guard duties niya ngayon dahil may big target na sa opensa kay Victor Wembanyama. Sa mga pick and roll plays pa lang nilang dalawa pamatay na kagad kung iisipin. Isang freak of nature na 7'4 athletic big na malagwardya o wing gumalaw at isang high IQ maestro sa court. Katakatakot na duo yan. Si Paul kahit 39 years old na at nabawasan na ang athletic ability, hindi naman mawawala ang utak niya sa court. Mahahanap niya pa rin ng best passes para kay Wemby. Tandaan, siya rin ang point guard ng Lob City ng Clippers at veterano pa sa veterano ito sa pag-direct ng plays off a pick and roll. Kaya isa talaga sa mga inaabangan ngayon sa team up nila ni Victor Wembanyama. Inaasahan na ang mga insane na highlights na makikreate nila together, mga alley-oops at posterized dunks. Pero hindi lang si Wemby ang makikinabang dito tiba rin dito si Paul para sa kanyang personal career dahil mas bibilis din niyang mauungusan sa Jason Kidd sa assist leaders. Gawa ng mas madaling trabaho with Wemby. Wala nang 200 assists ang kulang niya. If healthy at makalaro kahit kalahati lang ng season ay aangat na siya as number 2 sa assists sa NBA history. Kaya malinaw na makikinabang din talaga si Chris Paul dito. Bukod dyan, another project din to sa kanya na i-improve na team. Sa career kasi neto, lahat ng nalilipatan niyang koponan gumaganda ang winning record pagpasok niya. Itong Spurs manggagaling sa 27% lang na win rate, 22-60. So kung iisipin, hindi to ganun kahirap kay Paul na i-improve, especially with better Wembanyama sa taon na ito. Balik tayo, kagaya na nabanggit natin, ibang part ng laro ni Wemby ang mapapaganda ni CP. Given na kasi ang shot creating ability ni Victor kayang-kaya niya pumuntos para sa sarili niya. Halos lahat ata sa NBA mismatch sa kanya Ang bilis para sa centers, ang laki para sa ibang posisyon. Complete package pa, pati nga malalayong tres nasa bag niya. So walang problema sa skills kahit nga hindi pumasok sa team si Chris Paul, inaasahan naman ng mag-i-improve talaga ang numbers ni Wemby sa second year nito. Pero ang punto nga, mas mapapaganda pa ng di-hamak ang opportunities niya ngayon sa court with CP. Yung mga sayang na looks at tira na hindi niya nakukuha before dahil sa kakulangan ng awareness at experience ng mga teammates niya, makukuha niya ng most ngayon na magre-resulta rin sa better na numbers para sa kanya. Ma-unleash talaga ngayon ng ibang part ng laro niya off the ball kasama ang isang elite na point guard na hahanapin talaga siya. Kaya overall, win talaga to para sa San Antonio Spurs dahil mas speed up nila ang development ni Victor Wembanyama. At hindi lang sa mismong laro, great na mentor din kasi si Chris na maruturuan niya miski sa practice, hindi lang si Wemby kundi pati mga young point guards nila. Lalo yung bagong kuha na lang si Stephon Castle, ang 4th overall pick noong nakaraang draft, 19 lang to. Sila ni 24-year-old Trey Jones makikinabang ng malaki sa mentorship ni Chris Paul at maging iba pang mga players ng Spurs. Kaya big talaga tong season na to para sa team Not necessarily magiging contender kagad sila pero huge step to para makarating sa kung saan nila gusto mapunta sa hinaharap.
Lalo para sa kanilang 20-year-old superstar na si Victor Wembanyama. Maraming tandem yung Chris Paul at Greg Popovich na mag-guide sa kanya sa aga ng kanyang career. Wala ka talagang masasabi sa ginagawa ngayon ng Spurs organization para sa future ng team. At soon naanihin din kagad nila yan given ang potential ni Wemby. Baka nga hindi natin mamalayan sa next coming seasons ay powerhouse team na muli sila.